Kung magpa-file kayo ng tax returns nyo sa Bureau of Internal Revenue or BIR, merong isang tax return na wag nyong ipa-file. Otherwise, maaaring magkaroon tayo ng samot-saring violations, tax violations and penalties, and tax assessment sa Bureau of Internal Revenue kapag na-audit na tayo. So pag-aralan po natin siya para matuto tayo. Ito po yung letter from the Bureau of Internal Revenue, actual letter to, dated February 23, 2024. Galing ito sa Revenue District Office number 20, Balanga City, Bataan. Basahin po natin, pag-aralan natin. Sir, Madam, greetings. As one of our valued partners in nation building, we would like to inform you that the tax code now mandates, okay, mandates, yun ang keyword, mandates, the filing of VAT returns and payment on a quarterly basis. However, as per RMC 52-2023, VAT registered taxpayer may continue to file and pay monthly VAT using the BIR form number 2550M. May we appeal to you to pay optional VAT for this month? We appreciate your positive action on this appeal and sign with the Revenue District Officer. So, beginning January 1, 2023 kasi, under our train law, ang filing and payment ng ating value-added tax ay quarterly na using the BIR form number 2550Q. Tinanggal na po yung monthly VAT returns filing and payment using the BIR form number 2550M. Kaya lang nagbaba ang Bureau of Internal Revenue noong 2023 ng RMC 52-2023. At ito po yung RMC 52-2023 dated May 10, 2023. Sabi niya, subject, optional filing and payment of monthly VAT returns, BIR form number 2550M for VAT registered persons. Basahin po natin yung baba, skip na po natin yan. In view of the foregoing, this RMC is issued to clarify that VAT registered persons may continue to file and pay their VAT liabilities on a monthly basis and use the BIR form number 2550N for the purpose. So bakit pala binibigyan pa ng Bureau of Internal Revenue ng optional filing using the 2550M for the filing and payment ng ating value-added tax, yung mga taxpayers? Kahit na malinaw naman ang sinabi sa ating tax code na dapat ay minamandates niya quarterly ng value-added tax returns filing and payment using the 2550Q. Sabi ng BIR dito sa RMC number 52-2023, may mga taxpayers daw na nag-request na magbayad pa rin sila ng kanilang value-added tax on a monthly basis. So nag-request daw sa BIR. Di natin alam kung sino yung mga taxpayers na yon. So kaya nagbaba yung BIR ng RMC para maging optional filing pa rin siya. Number 2 reason dyan, although not specifically stated in this RMC or other BIR revenue issuance, is the collection of the Bureau of Internal Revenue. Instead of waiting on a quarterly basis para makakolekta ng value-added tax sa mga taxpayers, VAT-registered taxpayers, makakakolekta ang BIR ng VAT on a monthly basis kasi ang expenditures ng ating government projects ay hindi naman on a quarterly basis but on a regular basis. So on a monthly basis, may collection yung BIR, may gagamiting pondo yung ating government. So kaya nila ginawang optional filing pa rin yung 2550M filing and payment ng ating value-added tax. Basahin natin further. While the tax code now mandates, yun nga mandates na ngayon, the filing of VAT returns and payment of the corresponding VAT liabilities on a quarterly basis, VAT-registered person may continue to file and pay VAT on a monthly basis and still use the BIR form number 2550M. In this regard, the procedures and guidelines set forth in RR number 16/2005, 2014 and RMC number 68/2005 and other related revenue issuances regarding the use of 2550M shall continue to apply. Kita mo na, mag-optional filing ka lang ng 2550M, ang dami mo pang i-comply. Pag hindi mo na-comply to, yun yung sinasabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng violations and penalties, even if optional filing lang ang 2550M. It bears emphasis that if the VAT-registered person opts to switch from filing the VAT return and paying tax on a monthly basis using the 2550M on a quarterly filing using the 2550Q or vice versa, no penalties shall arise. So walang penalties kung mag-o-opt yung taxpayer to use the 2550M para bayaran yung ating value-added tax. Kasi ang ginagawa dyan dati, before the January 1, 2023, first and second month of every quarter, 2550M, BIR form number 2550M.
first, second months of the every quarter. Pagdating ng third month of the quarter, gagamit ka na ng BIR form number 2550Q, tapos ima-minus mo yung payment mo ng first 2 months using the 2550M. Pero, ang ginawa ng ating train law, inalis yung 2550M para ease of doing business na sa ating mga taxpayer, unnecessary yung monthly VAT returns, magbayad ka na lang, mag-file ka na lang ng VAT returns mo quarterly using the 2550Q. Pero ginawa ng BIR, optional filing pa rin siya. Pag nag-optional filing ka nga, walang penalties ng 2550M. Pero ang dami mong susundin na revenue issuances. The RR16 2005, Revenue Regulation Number 6 2014, Revenue Memorandum Circular Number 68 2005, and other related revenue issuances. Although walang penalty sa pag-file, pag-o-op ng 2550M for the filing and payment ng inyong VAT returns, pag hindi mo sinunod yung mga provisions ng batas na nakalagay dito and other applicable revenue issuances, magkakaroon pa rin ng penalties and violations ang taxpayer. At malamang kapag na-audit ka ng Bureau of Internal Revenue, magkaroon ka ng malaking tax assessment for value-added tax for not following the rules for the filing and payment of the 2550M. Tuloy po natin. However, the filing of BIR Form 2550Q and payment of VAT must be made within that period of provided under the tax code, which is within 25 days following the close of each taxable quarter. As to the monthly filing of the BIR Form number 2550M, there shall be no prescribed deadline thereof. Nung nagkakandak tayo ng seminar sa Manila, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ang sinasabi na sa atin ng taxpayer, sir, gusto namin mag-monthly VAT filing pa rin, tsaka magbayad ng monthly VAT returns para hindi mabigat sa quarterly. Okay naman yun kasi ginagawa na lang installment yung VAT returns payment natin. Kaya lang kung ganun pala yung reason nyo para hindi mabigat sa 2550Q, pwede nyo gawin, mag-open kayo ng separate bank account. Para yung mga babayaran yung taxes, doon nyo muna siya i-deposit, tapos bayaran nyo na lang siya sa 2550Q, at isang bayaran na lang siya, isang filing na lang ng tax return. Kasi kapag in-opt nyo, ginamit nyo yung 2550M, ilang 2550M yung gagamitin mo sa isang taon kasi nag-opt ka, gumamit ka, nag-optional filing ka ng monthly VAT returns mo using the 2550M. Ilang VAT returns, 2550M, yung magagamit ng taxpayer sa isang taon. Ilan? 8. Diba? Dalawang 2550M sa isang quarter. 2 times 4 equals 8. Doon sa 8 mo na 2550M, pwede mo ba siyang itapon? Pwede mo ba siyang sunugin? Pwede mo siyang ibaon sa lupa? Itapon sa dagat para wala ka ng ebidensya? No. Ang gagawin mo sa 2550M mo na inop mong i-file at bayaran sa Bureau of Internal Revenue, ikikip mo siya ng 10 years. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng BIR na 5 years na lang siya under Ease of Paying Taxes Act. Although 5 years sabi ng Ease of Paying Taxes Act, pero we recommend na 10 years pa rin siya. Kasi meron tayong tinatawag na 10 years yung magiging prescriptive period ng ating tax assessment kapag yung ating tax returns ay fraud or false yung ating tax return. Kaya ang nire-recommend namin, first 5 years pa rin, hard copies, tapos second 5 years natin, soft copies, para meron pa rin tayong supporting documents. So pag nawala mo yung 2550M, naglipat kayo ng office, nawala. O kaya yung bookkeeper mo, accountant mo, nilayasan ka, wala ka ng kopya ng 2550M. Pati yung kopya mo or proof mo ng payment ng 2550M, wala ka ring proof. Tapos na-audit ka ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi, hindi ka nakapagbayad ng value-added tax. Wala ka daw binayaran na 2550M or wala yung supporting documents mo for payments of the monthly value-added tax returns na kiniklaim mong binayaran mo doon sa 2550Q mo. So wala kang gagamitin ngayong proof. Gets nyo? Ang dami na nating tax returns na ipinapasa sa Bureau of Internal Revenue. We have the quarterly income tax, annual income tax, monthly and quarterly expanded withholding tax, may annual information returns pa yan, may mga alpalis pa, quarterly alpalis, annual alpalis. Ang dami natin pinapasa sa Bureau of Internal Revenue, pati 1601C, monthly and quarterly, tapos may 2316 pa. So huwag nyo nang dagdagan yung tax returns na ipapasa sa BIR kung hindi naman siya required. Kasi mga tax returns natin, hindi naman siya susunugin mo kaagad, itatapon, tapos ibabaon sa lupa para wala ka nang itatago kasi ang daming papel sa opisina. No. Kailangan mo siya i-keep ng 10 years para pag na-audit ka ng Bureau of Internal Revenue, meron kang ipapakita.
may proof of payment ka, may proof of filing ka. Ang ginagawa pa naman ng ibang RD o revenue examiners, based on our experience kapag may nagko-consult sa atin sa tax audit, sinasabi sa kanila na hindi sila nakapag-file ng ganitong tax return, hindi nila nabayaran. May ganong case. Yung expounded withholding tax ng taxpayer, sinabi ng revenue examiner doon sa tax audit assessment na binigay sa taxpayer, wala daw siyang ipinail. Wala daw siyang binayaran. Pero nung chinek namin sa records ng taxpayer, meron pa lang siyang final, meron siyang binayaran, which is an amount equivalent dun sa sinisingil sa kanya sa tax assessment. Gets nyo? So, pwedeng sabihin ng examiner, kapag inaudit kayo, para mapabloat, mapataas yung tax assessment ng taxpayer, wala kayong final, wala kayong binayaran. Tapos kapag nawala nyo pa yung BIR form number 2550M nyo, na 8 kopya sa isang taon, wala kayong may papakita, wala tayong proof of filing, wala tayong proof of payment. Meron kayong 2550Q, kaya lang sa 2550Q, minaminus yung payment ng 2550M for the first 2 months, kailangan pa rin natin yung 2550M. Pati yung kanyang proof of payment or deposit slip. Yung proof of payment natin na nagbayad tayo sa 2550M. Gets nyo? So, yung pag-off mo ng 2550M, hindi naman tataas yung inyong VAT na babayaran or any other taxes na babayaran sa Bureau of Internal Revenue. Hindi rin bababa yung tax na babayaran natin, value-added tax and other taxes sa Bureau of Internal Revenue. Walang mapapala yung taxpayer dyan aside from the installment payment of the value-added tax para hindi mabigat sa quarterly. Pero ang suggestion ko para to avoid the optional filing of the 2550M, kasi optional filing lang naman yan, is mag-set aside kayo ng bank account, separate bank account, na gagamitin lang exclusively for the payment of your taxes, including the value-added tax, para ma-avoid natin yung optional filing ng 2550M and the potential violations, penalties, and assessment na pwedeng ibigay sa inyo ng Bureau of Internal Revenue kasi nag-optional filing kayo ng 2550M. Gets nyo? Okay? Maliwanag po ba? At kung gusto nyong matuto kung paano mag-file and pay ng iba't ibang tax returns, annual income tax returns, ease of paying tax updates, tax mapping, tax penalties remedies para mabawasan o mapatanggal yung tax penalties ng company nyo, and tax audit assessment natin, including tax planning para mapababa yung tax na babayaran nyo, pumunta lang kayo sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Meron tayong gold membership at 1,499 only per month. Meron tayong over 70 videos, special and exclusive lang para sa mga gold members natin on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. At nagdadagdag tayo ng mga special topics nating tax tutorial videos in our YouTube every month. Mag-join na kayo, 1,499 only para matuto kayo. Hindi to available sa public. Ito ay exclusive lang sa mga gold members natin on our YouTube channel. We have tax returns, annual income tax returns, tax mapping, tax audit and assessment, tax mapping pa rin, tax penalties, remedies, pati yung tax planning natin nandun sa ating gold membership for as low as 1,499 only per month. Mag-join kayo para matuto kayo anytime, anywhere, basta meron kayong internet access and your device para mapag-aralan nyo na yung tax compliance ng company nyo. Okay? Maliwanag po ba? Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic na do not file your BIR form number 2550M. It's a trap. Okay? Follow us for more tax updates in the future and subscribe now. You may visit us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. May mga pinopost tayo mga tax updates doon, BIR revenue issuances. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat. Kita-kits po tayo sa mga other helpful tax videos natin. Bye-bye! Thank you!